Kabanata 58, The Avaricious Vulcan. Ang Panginoon sa mababang palapag ng Demon Castle. Matapos matalo at mapatay ni Jinwoo ang napakaraming mga demons, at makuha ang mga kaluluwa ng mga ito, tumayo siya habang pinagmamasdan ang paligid. Dahil tila naubos na niya ang mga demons doon, nakakuha siya ng 309 na kaluluwa, tumaas din ng husto ang kanyang experience points. Napansin ni Jinwoo na ang unang bahagi ng Demon Castle Quest ay hindi gaanong mahirap, ang mga demons na naruroon ay kasing lakas lamang ng mga D-rank na halimaw sa normal na mga dungeons. Gayunpaman, mataas ang experience points na nakukuha niya sa mga demons, kumpara sa mga karaniwang magical beast. Kung kaya naisip din niyang upang mapataas ang kanyang level, kinakailangan pa niyang i-clear ang 9 na normal na C-rank dungeons. Samantalang sa lugar na iyon sa loob lamang ng 4 na oras ay napataas na niya ang kanyang level. Ngunit kasabay ng pagtaas ng kanyang level ay ang pagtaas din ng kinakailangan niyang experience points, kung kaya mas magiging mahirap na ang pagpapa-level up. Naalala niya nang makita si Baekhyunho, naramdaman niyang kahit lumakas na siya, hindi pa rin maihaaling tulad sa isang S-rank ang kanyang kapangyarihan. At para mas maging malakas pa, kinakailangan niyang gawin ang lahat ng makakaya niya, sa mas mabilis na paraan. Kung kaya hawak ang entry permit na nakuha niya sa pag-clear ng unang palapag ng Demon Castle na iyon, naisip niyang umakyat na sa ikalawang palapag. Ang entry permit ay maaring gamitin, upang makapunta sa susunod na bahagi ng quest gamit ang Divination Circle. Napansin ni Jinwoo ang liwanag sa kanyang harapan, na base sa pagkakatanda niya ay ang eksaktong lugar ng Soul Tower, kung kaya naisip niyang marahil naruroon ang Divination Circle. Naisip ni Jinwoo na kailangan niya ng Shadow Soldier, upang mabilis na makarating sa Soul Tower, at dahil sa sobrang taas ng apoy na tila umaabot na hanggang sa mataas na bahagi ng mga gusali, naisip ni Jinwoo marahil kahit sino sa mga monster-type soldier niya ay pwede na, kung kaya pinalabas niya ang isa sa mga ito. Lumabas naman ang leader ng Ice Bears, ito ang pinakamalaki sa lahat ng monster-type soldier niya, at dahil sa laki nito, inihalin tulad ito ni Jinwoo sa isang heavy-duty na sasakyan. Sumakay si Jinwoo sa likod ng monster soldier niya, at nagsimula naman itong maglakad patungo sa tower. Makalipas ang ilang segundo nagulat si Jinwoo, nang makakita ng ilang demons na nakaharang sa daraanan nila. Naiinis si Jinwoo, dahil naisip niyang kinakailangan pa niyang makipaglaban, magsasalita pa sana ito ngunit bigla nang kumilos ang leader ng Ice Bear, at sinugod ang mga demons. Bagamat nagulat sa ikinilos ng Ice Bear, tuwang-tuwa naman si Jinwoo at tila nasasabik sa mga susunod pang gagawin ng kanyang Shadow Soldier. Pinuri ni Jinwoo ang bilis at lakas ng leader ng Ice Bear, sinabi niya ritong mula sa oras na iyon ay tatawagan na niya itong Tank. Tila batang natutuwa si Jinwoo habang nakasakay sa likod ni Tank, dahil lahat ng madaanan nitong demons ay inihahagis lang nito at walang kahirap-hirap na pinapatay. Inutusan niya si Tank na tumakbo lamang ng diretso, hanggang sa marating ang Divination Circle. Samantala, sa Washington, USA, sa tanggapan ng United States Bureau of Hunters, makikitang nakatingin ang Deputy Director ng Bureau of Hunters sa loob ng isang silid na napapalibutan ng mga salamin. Tinanong nito sa isa sa mga naroon kung ang nasa loob ba ang tinutukoy ng hunter na si James. Tinatanong din nito kung nalaman na ba ng mga tauhan kung sino ang lalaking iyon. Sumagot naman ang empleyado at sinabing, ayon dito siya ay isang hunter mula sa South Korea. Tinanong muli ng Deputy Director ang empleyado, kung paanong ang hunter ng South Korea ay napadpad sa dungeon ng kanilang bansa. Sinagot naman ito ng empleyado at sinabing, ayon sa lalaki 10 taon na ang nakakaraan, nang makulong ito sa isang dungeon sa South Korea, nang magsara ang lagusan, at nang magising siya, ay natagpuan niya ang sariling nasa loob na ng dungeon, sa bansang iyon. Sinabi ng Deputy Director, nakakaiba ang pangyayaring iyon, dahil bukod sa napunta ito sa isang A-rank dungeon, mabilis pa nitong natalo ang grupo ng strike squad na binubuo ng mga A-rank hunters. Sinabi din ng Deputy Director, kung lahat ba ng impormasyon na iyon ay mula lang sa interrogation, at tinanong pa nito kung hindi ba nangangalap ng iba pang impormasyon ang mga tauhan. Sinabi naman ng tauhan na hindi nila ito mapilit magsalita, dahil may suspetsa sila na maaring ang taong iyon ay isang magical beast, na may alaala ng isang tao. Kung kaya dapat ay may isang S-rank hunter na kasama kapag tinanong ito, dahil sa lakas at kapangyarihan na taglay ng lalaking iyon,
maaring malagay sa alanganing sitwasyon ang buong USA, kung hindi nito magustuhan ang mga katanungan at magwala ito. Sinabi din ng empleyado, na habang naghahanap sila ng impormasyon sa mga S-rank hunter na maaring makipag-usap sa taong iyon, nakita nila sa Scavenger Guild, na may isang S-rank hunter, na mahusay magsalita ng Korean. Napag-alaman ng Deputy Director, na ang sinasabi ng empleyado ay si Mr. Hwang Dong-soo, isa sa pangunahing miyembro ng Scavenger Guild. Kung kaya tinanong agad nito kung papunta na ba ito doon, ayon naman sa empleyado, tapos na ang trabaho nito sa Korea, at pabalik na ito sa USA. Iniutos ng Deputy Director sa mga empleyadong, tapusin na muna ang pagtatanong, at ituloy na lang iyon kinabukasan. Napag-alaman din nila mula sa lalaking iyon, na ang pangalan nito ay Sung Il-wan, na isang Korean hunter. Makalipas nga ang ilang oras, nakarating na muli si Hwang Dong-soo sa USA, inis na inis pa rin ito habang naglalakad. Naisip nito na napakamalas ng araw na iyon, dahil ang taong nais niyang patayin, ay nakulong sa loob ng Red Gate. Samantala, patuloy pa rin si Jinwoo sa pakikipaglaban sa mga demons. Napag-alaman niyang ang Demon Castle ay nahahati sa iba't ibang mundo, kung saan mapapasok lamang niya ito sa pamamagitan ng entry permit at divination circle. Ang halimaw na nagtataglay ng entry permit, ay sapalaran lamang ang paglabas, kung kaya minsan ay nagtatagal pa siya para makakuha nito. At dahil nga ang tower na iyon ay mayroong 100 palapag, posibleng mayroon ang Demon Castle na 100 iba't ibang mundo. Matapos niyang i-clear ang ilang palapag, napansin ni Jinwoong palakas ng palakas ang mga demons na nakakaharap niya. Mabilis na natapos ni Jinwoo ang ilang palapag, at napansin niyang makapagbibigay pala, ng 300 experience points ang bawat mid-rank demon na mapapatay niya. Dahil ang lakas nito ay tulad ng mga magical beast sa C-rank dungeons. Naisip ni Jinwoo, na maaring ang mga nasa mas mataas na uri ng mga demons, ay maihahalin tulad sa mga S-rank hunters. Kung kaya ang pag-akyat sa mas mataas na palapag ay siguradong mas magtatagal. Naisip din ni Jinwoo na ang magiging problema niya ay ang oras, sapagkat kung pagbabasehan ang gusali sa kanyang mundo, na replika ng Demon Castle na iyon, maaring may 100 din itong mundo. At tiyak na kulang ang 1 linggo upang matapos akyatin ang Demon Castle, na taliwas sa una niyang plano. Nang una niyang makuha ang susi sa pinto ng Demon Castle, inakala ni Jinwoong dadalhin siya nito sa isang S-rank dungeon. Ngunit matapos ang mga lab ang pinagdaanan niya, masasabi ni Jinwoong napakadali lamang palang talunin ng mga demons doon. Kung kaya mas naging panatag ang loob niya, at tila nakakaramdam siya ng pagkabagot dahil wala siyang nakaengkwentro na malalakas na demons, na pwede niyang pagsanayan. Isa-isang pinasok ni Jinwoo ang mga matataas na palapag, kasama si Igris at Iron, ang pinakamalalakas sa mga shadow army niya, winasak at pinaslang nila lahat ng humaharang sa kanilang dinaraanan. Hindi nga nagtagal matapos maklear ang 49 na palapag, nakarating na sila sa ika-50 palapag, kung saan napansin ni Jinwoo na naiiba ito kumpara sa mga naunang palapag na pinasok nila. Ang puwersa na nagmumula dito, ay malakas na katulad ng isang A-rank na dungeon. Napansin ni Jinwoo ang demon na kasing laki ng isang buong gusali, mayroon din itong 4 na sungay, 2 kulay abo at 2 kulay puti. Nakaupo ito sa trono at nasusulat sa kulay pula ang pangalan nito, na nangangahulugan na isa itong malakas na demon, na posibleng maihahalin tulad sa isang S-rank na halimaw. Habang sa harapan nito ay may mga demons na nasusulat naman ang mga titulo, na tagabantay sa kulay puti, na ang ibig namang sabihin ay mas mababa ang antas, ngunit posibleng nasa A-rank. Ang napakalaking demons na nakaupo sa trono ay ang demon ng kasakiman na si Vulcan, ito ay ang Panginoon ng mababang palapag, at isa itong boss-type demon. Base sa kalkulasyon ni Jinwoo si Vulcan ay mukhang nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan, kung kaya nararapat lamang na siya ang lumaban dito. Tinawag ni Jinwoo ang kanyang mga shadow army, at naghanda na ang mga ito upang umatake, nagpakawala ng malakas na fire magic ang mga shadow magician, upang simulan ang pag-atake. At magbigay ng daan para naman sa pag-atake ng mga shadow soldiers, inutusan ni Jinwoo sina Igris at Iron upang pamumuhan ang paglaban sa mga bantay ni Vulcan. Dahil sa malakas na impact ng atake ng mga shadow magician, naramdaman ng mga demon guards ang presensya ni Jinwoo, kaya mabilis na umatake ang mga ito. Sinabi ni Jinwoo sa mga shadow soldier niya,
natapusin lahat ng mga demons na naruroon. Sinangga ni Iron ang pag-atake ng isa sa mga tagabantay ni Vulcan, sa kagamit ang sandata ay inatake nito ang mga demons. Habang si Igris naman ay walang kahirap-hirap, na pinapatay ang lahat ng mga demons na lumalapit sa kanya. Nakangiti si Jinwoo habang pinapanood ang mga shadow soldier niyang nakikipaglaban, dahil sa napapataas na niya ang level ng mga ito. Naging mas malakas sila dahil sa pagtaas ng intelligence stats niya, mas madami na din ang capacity ng kaya niyang i-preserve na kawal. Dahil din sa pagtaas ng kanyang intelligence stat mas madami na din ang kanyang mana, na sapat upang mag-regenerate ang kanyang mga kawal. Napatingin si Jinwoo sa nakaupo pa ring si Vulcan, napansin niyang hindi ito gumagalaw sa kinauupuan, kahit pa nga nagsimula na ang labanan ng kanyang mga tagabantay na demons, at ng mga shadow soldier ni Jinwoo. Kung kaya naisip ni Jinwoo samantalahin ang pagkakataon, at atakihin na ito, hindi na naituloy ni Jinwoo ang nais pang sabihin, nang sa isang iglap biglang nawala sa trono si Vulcan. Biglang lumitaw si Vulcan at hawak ang sandata, umatake ito na ikinagulat ng husto ni Jinwoo, dahil sa napakabilis ng pangyayari, hindi na niya na-recall ang mga shadow army niya. Dahil sa napakalakas na impact ng atake ng dambuhalang si Vulcan, hindi na nakaligtas pa ang mga shadow army ni Jinwoo, kabilang na si Igris at si Iron, na pinakamalakas sa shadow soldiers niya. Sa isang tira lamang, naglaho lahat ng kawal ni Jinwoo. Ikinagalit ito ng husto ni Jinwoo at naghanda upang umatake, kung kaya inilagay niya sa strength ang malaking bahagi ng kanyang puntos, inipon ni Jinwoo ang lakas sa kanyang kamao. Saka sinuntok ng napakalakas si Vulcan na hindi na nakaiwas pa.